Ilang araw nang nasa 61 peso level ang halaga ng piso kontra dolyar at ayon sa isang ekonomista, mabigat ang epekto niyan sa gastos sa produksyon pati sa presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. May unang balita si Darlene Kai. Mula nang bumulusok sa 61 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar nitong April 28, napako sa 61 level ang exchange rate. Ayon sa ekonomisang si Professor Emmanuel Leco, diretso sa bituka ng bawat Pilipino ang epekto ng mahinang piso, ang pagmahal din ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Maaari na po nating asahan na pagpunta natin po sa mga palengke, magtataasan na po ang presyo ng ating pong mga produkto. Tayo po ay nag-aangkat ng bigas, nag-aangkat po tayo ng isda, karne. Marami po ang ating inaangkat. Kahit ang mga produktong hindi direktang inaangkat, apektado rin dahil sa pagmahal ng transportasyon. Habang bumababa ang halaga ng piso kontra dolyar, mas lalong tataas pa po ang presyo ng petrolyo pagdating po sa Pilipinas. Sa Quezon City, nagsitaasan na ang presyo ng gulay, karneng baboy at manok, pati isda at ibang seafood. Matumal tuloy ang benta ng mga nagtitinda. Malungkot po. Ganun lang po. Dahil maliit lang kita namin, ganun. Bawasan. Idinahilan din ng Meralco ang mahinang piso sa taas singil na 53 centavos kada kilowatt hour nitong Abril. Po, napakamahal ngayon din ng bilhin, pagtaas ng mga kuryente. Sobrang taas ngayon yung bill namin. Dating 5K, naging siya ngayon doblet, naging 10K na. Tatlong beses, dalawang beses ka na lang kakain mo. May kape ka na lang. Tanghalian na lang. Sabi rin ng Philippine Food Processors and Exporters Organization Incorporated, mas mahal na rin ang production cost o gasto sa paggawa ng mga produkto. Actually, lahat kami hirap Base ang cost mo ng production, siyempre mahina yung hindi agad tinatanggap ng international buyers natin compare ka sa other countries. Kung yung cost nila mas mababa, siyempre hindi na tayo competitive. Dagdag ni Leco, patuloy ang pagdaos-dos ng piso at pagtaas ng halaga ng dolyar dahil sa dami ng mga produktong kailangan pang bilhin mula sa ibang bansa. Kaya mahalagang palakasin ang sarili nating produksyon at mga industriya para mabawasan ang pangangailangang umasa sa pag-aangkat. Ayon sa Malacanang, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang mabilis na pagkilos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng krisis sa langis. Ito ang unang balita. Darlene Kai, GMA News.